Hello mga palangga! Another Life in the Island series na naman tayo. So ayan, samahan nyo kami mga palangga na pumuntang dagat at Manu. So ayan, papunta pa kami niyan sa Hunasan, yung tinatawag na Hunasan dyan. So palakad-lakad na kami. Ano lang yan, mga 5 p.m. So hapon na. So intended talaga namin na magpagabi sa dagat kasi doon lumalabas yung mga shells. So habang naglalakad, namumulot-pulot na rin kami ng mga maliliit na shells. Yan mga palangga, yung mga aninikad. So, diba, yung kagandahan kasi ng dagat mga palangga, basta matyaga ka lang maghanap, makakakuha ka talaga ng libreng ulam. Yan yung view namin. Yun sa bandang yan, mga tulay na yan papunta doon sa city. So napakalawat ng Hunasan at napakaganda ng view, kaya nakaka-relax talaga ang mga ganitong activity pag nasa isla ka. O diba, ang dami-dami ding namumulot ng shells. May nasalubong kaming isang mama, nakakuha siya ng halos isang baldeng aninikad at ibibenta niya sana sa amin na 150, pero hindi ako pumayag kasi wala akong dalang pera and gusto ko rin kumuha. Gusto ko pag nanghuli kami, pinaghirapan ko talaga kasi mas masarap yon. So andito na kami sa Kakalusayan. Yan, pag high tide, mataas yung dagat dito. Pag low tide, yan ito yung itsura niya, para siyang farm. farm. So yan, naglalakad kami dyan and ayan na, doon kami sa may dagat, nakakita ng napakaraming sikad-sikad. Dito pala niya nakuha yun. Sa Bisaya yun mga palangga aninikad kasi yung sikad-sikad, meaning yun, nangkikik siya. Nangkikik. yung parang ano ba, yung tawag dun sa Tagalog, sinisipa ka niya. Kasi parang may ano siya, sinisipa niya yung kamay sa naghahawak sa kanya. Ano yan si mama, excited siya kasi nakahuli din siya ng crab. Nakahuli siya dyan ng alimango. Ang dami talaga. So, ayan yung mga bata di makaundogaga paglakay sa mga huli nila. Nilalagay lang kasi nila sa mga damit yung kuha nila. Tapos, pag napuno na, nilalagay nila sa balde. Ayan, yung mga bata ng huli doon, ang dami namin nakitang tuyom. Yung sea urchin na black, which is kinakatakutan siya kasi nakakatusok siya. Ang sobrang sakit. Pero si mama, ang galing niyang manghuli. So, ganyan, tinatouch lang niya. Yung iba, kung hindi kayo sanay, wag yun nang hawakan kasi napuputol yung kanyang mga tinik at dumidikit sa inyong balat at sobrang sakit. Yan si mama, sanay na siya kung saan niya hahawakan na hindi napuputol. At yan, ura mismo kinakat niya para makuha yung laman sa loob. So ganyan, diba? Ganyan. So careful lang kasi yung knife ni mama medyo malapad kaya nahirapan siya. Wag na wag yung i-touch yung mga dulo niya sa kamay niyo kasi napakasakit niyan pag natusok. Tapos, ayan, parang i-fix lang. I-fix yung parang hair. Tapos kukunin, i-slice in half and nandoon na yung laman niya. Malalaki yung laman ng sea urchin ngayon, kaya nag-enjoy naman kaming manguha. Ayan, diba? Tapos may dala-dala din ako dyang kanin na nilagay sa Tupperware para yun yung pangsahog. Ang sarap kasi niya sa kanin, diba? Yummy. Yan yung masarap talaga dyan, mga palangga. Kung hindi po nyo pa na-try, sobrang sarap. Ayan, nahingi na ako kay mama, nilagay ko sa kanin. Tapos, syempre, kain na. So, agad-agad kinain ko na dyan. So, ganyan, maganda sa dagat. Magbaon talaga kayo ng kanin kasi sobrang sarap mangilaw kapag nasa dagat ka. Ang sarap-sarap talagang kumain, mga palangga, diba? So, ayan na. Panay namin hiwa ni mama. Yan naman yung mga swaki. Yung mga swaki, hindi naman nakakatusok yan. Kaya pwede kong hawakan. Pero bawal din idiin kasi nakakatusok din siya. Kasi matutulis din siya. Pero wag nyo lang idiin. Ayan, ang sarap-sarap talaga niya sa kanin, mga palangga. Promise. So, ayan, nag-enjoy kami ni mama dito sa pagkuha ng mga sea urchin or tuyom. Ayan, hanggang naubos na lang namin yung kanin namin na dala-dala. Yung mga bata naman nag-enjoy naman sa panghuli ng mga aninikad or yung mga shells din. Meron din naman kaming huli ng malalaking shells. Sobrang sarap lang talaga gawin itong mga palangga sa dagat kasi nakaka-relax, nakaka-enjoy, and nakakagana din naman kumain. Kaya kahit yan yung itsura ko dyan, ang itim-itim ko na. Carabels lang tayo, mga palangga. So ayan, pulot-pulot lang. Ako hindi talaga ako marunong manguha ng sea urchin kasi mama na lang muna. Hinahayaan ko na kay mama dyan kasi baka matusok pa Akesh. Ang sakit-sakit. Ako naman, taga-intay. Taga-intay para ayan, nanghihingi ako. Kasi masarap talaga siya. Isa yan sa mga paborito kong pagkain talaga. Mahal kaya yan sa abroad. Mahal kaya yan sa Japan. Tapos tayo dito sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nako, makakain nyo lang yan ng libre. Ayan, diba? Todo huli-huli si mama sa mga sea urchin sa malalaki. Ang galing nyo talaga. Pro lang ang nakakagawa niyan. Mga professional lang. Kayong hindi kayo marunong, wag yun nung subukan kasi ang sakit. Natusok na kasi ako dati sa sea urchins and
pag nakatusok siya, naiiwan yung tinik niya sa ilalim kasi nga defense mechanism nila yun. So, 'di ba, may defense mechanism na nalalaman. And ano daw, mawawala daw yung pag inihian. Hindi naman yung totoo. Hayaan mo lang siyang mag-pop out. Hayaan mo lang siyang lumabas kapag medyo na kasi, namaga na yung tusok niya. Lalabas din naman siya kusa. So, kapag first time mong matusok, ang sakit talaga. Pero ang sarap din ng laman niya. Tingnan niyo yan, oh. Wow, diretso sa bibig. Heaven yan. Mga palangga, ang sarap. So, kayo, i-try nyo na rin. Ito yung masarap sa isla. Magbaon ng kanin, tapos mangilaw, kumuha ng mga fresh sea creature. Mga shells and sea urchin. Yan yung paborito namin. Kaya sana naman nag-enjoy din kayo sa activity namin today na masarap. Ayan, ang aking ina na pro sa pagkuha ng mga sea urchin. Kayo naman kung malapit kayo sa isla, matry nyo na rin ito. At kung hindi naman kayo malapit sa isla, pumasyal kayo dito sa Ulango. And it's a must talaga na adventure gawin ang pangilaw. O, diba? Pinibigyan din ako ni mama. Kain!